Okay, so this is our Dark and Light Side of Life, episode 254. Dito manggagaling yung mga dahilan o kung ano yung problema na magkakaroon ka ngayong araw hanggang sa 3 ng Agosto. Pero kung kailan ito dadaan sa FYP mo, ibig sabihin, yan yung mai-encounter mong problema sa loob ng 3 araw hanggang 1 linggo. So, kung gusto nyong mag-book ng full private reading, dahil launo ngayon, magpa-book na po kayo. Okay? Unang problema. 10 of Pentacles. Pangalawang problema, 5 of Wands. Pangatlo, 2 of Pentacles. Yon, di ba? Kapag sinabi kasi na yung problema mo is 10 of Pentacles, pera ito para sa pamilya, sa mga, kung ano man yung pangangailangan mo. Yung 5 of Wands is conflict. So, nagkakaroon ng conflict yung budget mo at nahihirapan kang balansehin ito or pagkasyahin ito. Dito, tingnan natin yung possible solution. Ace of Cups. Pangalawa, 8 of Pentacles. And pangatlo, the 3 of Wands. Alam mo, maganda yung sana yung solusyon kung kaya nyong gawin, di ba? Kasi kapag sinabi na Ace of Cups, mag-isip ka kung ano yung mga possible solutions sa buhay mo para mapupunuan mo ang pangangailangan. At isa dito sa nabanggit is yung trabaho. Kung may trabaho ka, may negosyo ka, or sideline, pag-igihan mo. Kasi dito sa pangatlong baraha, the 3 of Wands is your foresight. Yung mindset mo, yung plano mo, yung disiplina mo sa sarili mo. Dahil kailangan, pinaka-importante, yung disiplinahin mo sarili mo. Dahil, kaya nauubos ang pera na para sa ulam, sa bigas, sa baon, sa eskwelahan, sa gasolina, sa bills, di ba? Dahil hindi mo kaya itong i-manage properly. At napupunta sa away, napupunta sa negative, napupunta sa walang saysay, di ba? And then, paulit-ulit na lang uutang ka, 'di ba? Magbabayad ka ng interest. Tapos hirap na hirap kang pagkasyahin yung matitira, uutang ka na naman ulit. Ganun yung cycle. So, ngayon tinuturo sa atin ni Universe na mas mainam yung hanapin mo is yung magdadagdag ng source of income mo para mapunan mo ang lahat ng pangangailangan, pagbutihan mo yung trabaho mo, and then planuhin mo kung saan mo gagamitin yung income mo sa trabaho, sa negosyo, or so kung ano man yung mga sideline na meron ka. Kasi, kung hindi rin naman importante at hindi rin naman kailangan, huwag mo nang bilhin. Mapapagkain, damit, gadget, etc. Kung hindi na kailangan, huwag mo nang bilhin. Lalong-lalo na kung alam mo din na sa susunod na buwan, may mga bayarin ka, may mga ganyan ka. So, ayusin mo yung mindset mo. Kung ito naman ay hahalin tulad natin sa isang relasyon, ibig sabihin, nakatagpo ka ng tao na binibigay lahat sa'yo. No? Lahat ng pangangailangan mo, lahat ng gusto mo, binibigay sa'yo. Yung problema, inaabuso mo. Hanggang sa dumating sa punto na hindi mo na alam kung bibigyan ka pa, babalikan ka pa, or tuluyan ka ng hihiwalayan at kakalimutan. So habang kayo pa, no, ingatan mo lahat ng ibinigay niya, lahat ng pagmamahal niya, kasi pinaghirapan niya yon. Kapalit nun dugot pawis niya at kapalit nun minsan, dahil sa sobra kanyang mahal, sa sobra kanyang iniingatan, no, hindi mo pa hinihingi, pinaplano na niya. Hindi mo pa iniisip, binibigay na niya. Dito nasasaktan ng matindi ang isang tao. Sobrang magmahal,
sobrang sumuporta, sobrang umintindi, na sa bandang huli, sila din ang nasasaktan, nagkakasakit. Sila pa yung tinatalikuran, pinapabayaan, na parang walang nagawa, di ba? Ito yun, silang lahat. So kung gusto nyong mag-book ng full private reading, kung gusto nyong magpa-ritual, message lang po kayo. Proceed tayo sa Real Talk 101. Maraming salamat po.